Binabantayang low pressure area ngayong umaga, isa ng ganap na bagyo na tinawag sa local name ng bagyong Krising. Inaasahan na magdadala ito ng pag-ulan mula sa silangang bahagi ng Visayas, pataas na yan hanggang buong Southern Luzon kasama ang Metro Manila this week. Pinag-iingat sa mga inaasahang malawakang ulan. Southern Luzon at Visayas, inaasahan ang malawak at kalat-kalat ang mga pag-ulan mula Palawan, west portion sa Visayas at Eastern Visayas. Bunso ng hatak sa ating habagat na ngayon na umiiral, bunso na rin ng pamumuo ng bagong bagyong si Krising. Pinag-iingat sa mga biglaang pagbaha, lalo na dito sa silangang bahagi nga po ng Southern Luzon at Eastern Visayas. Posible na ang ilang mga pasok ay nagsuspende na at sa ibang mga government institutions. At aasahang mga malawakang pag-ulan mula dito sa bahagi ng Calabarzon kasama ang Metro Manila at buong Northern Luzon. Tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, July 16, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 11:01 na ng umaga. Kapapasok nga lang po ng update sa aking Tropical Cyclone Weather Disturbance Monitoring sa dashboard. As of 10:45 AM, tuluyan na po itong naging isang ganap na bagyo mula sa 96W at tinawag na itong ng aking system sa local name na bagyong Bising. Ikatlong bagyo na ngayon na nabuo sa bansa ngayong taon. Pero mapapansin niyo nasa MD category ito, ibig sabihin hindi pa siya tropical depression, pero dito kay Pag-asa ay tropical depression na yan. Pero internationally kasi meron tayong tinatawag na monsoon depression. Bakit nga po monsoon depression ito? Tatalakayin natin yan maya-mayang konti. Ano ang pinagkaiba ng monsoon depression sa tropical depression? Nasa 51 km per hour na kagad. Mapapansin nyo, rapidly ang paglakas nito. Which is na considering identification yan as monsoon depression. Ayan, nabuo na siya kaninang 10:45 AM to be exact. Ayon yan sa aking tropical cyclone sector. At dahil po sa mabilis ang rapid development, ay maaari kagad within 24 hours or next 24 hours within ay maaring maging tropical storm category na kaagad yan at makikita nyo rin yan sa monitoring ng Japan Meteorological Agency. Pero bago tayo magpunta dyan ay mag-ulat muna tayo sa lagay ng panahon dito, lalo na dito sa amin sa Metro Manila. At mula sa ating lightning detection system, sa ngayon hindi pa active ang aking lightning detection system, kinukumpuni ko pa, meron pa kasi akong inaayos sa kanya, yung pinatitigas na curing para maiwasan na ang anumang insekto na makapasok. Kasi napakamahal talaga ng aking antena, hindi po biro ang halaga niyan, kahit sa sobrang liit niya masisira lang ng mga insekto, kaya sinisiguro ko po na wala nang makakapasok. Sa ngayon offline pa po yung aking aparato, makikita niyo yan dito sa aking monitoring dashboard, naka-offline ngayon siya, ayan mula pa kahapon. Pero aktibo yung aking receiving dahil pinahintulutan na ako ng Blitzerteng na mag-redirect lahat ng mga triangulation sa aking location, which is tuloy-tuloy pa rin ang lightning detection system kahit na offline ang aking receiver. Ayan, makikita pa rin, nakakagather pa rin siya ng data. At as of 11:04 AM, makikita niyo yung real-time na oras ay nasa at least 38 lightning strikes tayo at madalas puro aktibo na yan. At mayroon yan sa may bandang kaluran na ng bandang Zambales o bandang Subic. At mayroon din sa may bandang Ilocos region sa may dagat, karagatan ng off-coastal ng West Philippine Sea. Pero mas marami dito sa may bandang silangan na nga po ng Eastern Luzon, Northeastern Luzon hanggang Southeastern Luzon nga po. At makikitaan natin ang malawak na trough na nabubuo na ngayon dahil sa rapidly developing ng bagyong si Krising. Nagdulot na po ng paghatak sa ating habagat kaagad. At rapidly ay nahatak na ngayon ang southwesterlies dito at nagkaroon na ngayon ng malawakang pag-ulan dito sa may bandang kalurang bahagi ng ating bansa, kasama na ang Palawan, west portion sa Visayas at Mindanao. Makakaranas po kayo niyan dahil sa nahahatak ang ating habagat. At yung monsoon trough kasi mababa ang hatak nito mula sa pinaka gyre
nitong si Krising. Ayan, mayroon na kayong clue bakit binabanggit ko ang tinatawag na gyre, kaya nasa monsoon depression ito. Kaya makakaranas kayo maging sa Mindanao ng mga kalat-lat at mga moderate to heavy rain showers. Pinag-iingat po sa mga kababayan natin sa mga maapektuhang baha, lalo na sa silangang bahagi ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas area. Sigurado naman siguro maaga na kayo nagsuspend ng klase kung nakafollow kayo kahapon sa aking report, dahil nagpaalala na po ako ng una na asahan ang malawakang pag-ulan dyan sa Southern Luzon. Kasama na nga po ang Bicol Region at Eastern Visayas. Hopefully, nagsuspend na kayo siguro ng klase. At kitang-kita naman sa NOAA satellite imagery ay heavy rain showers to some violent ang nararanasan ngayon ng Southern Luzon, lalo na sa may bandang Bicol Region at Eastern Samar Region. Pinag-iingat po ang lahat sa mga naasahang pagbabaha dahil gaya na ating sinabi, sasabay pa yan sa magiging high tide natin ngayong araw, ha. So unti-unti yan habang kumikilos pa hilagang kanluran ng bagyo, ang dala ng hatak sa habagat unti-unti sasama yan sa pagtaas, kaya medyo ready tayo lalo na sa buong Southern Luzon, ha, hanggang Metro Manila this coming weekend. So sa current conditions natin sa ngayon dito sa Metro Manila, mostly cloudy pa rin kami, overcast, cold, humid kami ngayon at gloomy ang umiiral, which is hindi naman tayo nagkamali ng forecast na inaasahan nga po natin na aabot na sa Metro Manila ang magiging makulimlim tayo unti-unti, lalo na starting pa bukas hanggang this coming weekend nga po, na unti-unti susungit na ang ating panahon habang lumalapit dito sa may bandang silangan ng Luzon. Simula bukas ang sentro nitong si Bagyong Bising. So medyo ready po ang lahat, ha. At makikita natin ang bugso na ng ating habagat mula pa kahapon ay tuloy-tuloy lamang na malakas ang ating southwesterly trade wind dito o southwesterly winds dito sa Timog Kanluran, at naririnig na-detect na aking weather station na puro Timog Kanluran nang gagaling. Umapalo pa rin sa hanggang at least 24 to 48 km per hour ang bugso. Yan, ang regular wind speed naglalaro sa 20 to 30 km per hour ang most of wind speed, pero tumataas pa yan na more than 35 km per hour dito sa amin yan sa Caloocan. Ibig sabihin lamang yan ay mahangin tayo ngayon, very windy ang inaasahan natin, at mostly Timog Kanluran ang gagaling yang bugso ng hangin. So malinaw lamang na malakas na ang ating habagat na naman, kaya expected ang mga pag-ulan unti-unti sa kanluran ng bansa. Sa lowest temperature na itala, naka-weather station kaninang 4:33 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.2 degrees Celsius. Kahapon, highest pa rin, o almost stationary kami na 31.6 degrees Celsius, ang highest air temperature namin kahapon ito ng hapon at 10:18 AM. Ibig sabihin, medyo mataas pa rin ang aming heat index, bagamat nasa 43.4 degrees Celsius ang highest heat index namin dito sa Caloocan. So, ganun din sa iba't ibang panig ng Metro Manila. So, magiging mataas bang ating magiging heat index ngayong araw hanggang this week? Well, makikita natin sa lagay ng ating panahon ngayon mula pa kagabi, kahapon, ay masyado na tayong gloomy at makulimlim. Asahan natin mababa ang magiging heat index natin, ha. Pero hindi pa rin mawawala ang hot humid anytime, depende sa pagtaas ng ating air temperature, ha. So maglalaro po yan. Sa ngayon, as of wala pa naman kaming latest na oras ng aming latest heat index. 2 AM pa lamang ito na i-record, 33.8 degrees Celsius. Pero inaasang forecast sa amin sa Caloocan, aabot pa ng 41 degrees Celsius ang magiging highest heat index sa amin sa Caloocan. So mukhang magiging medyo mataas pa rin ang magiging alinsangan namin, ha, despite na makulimlim at maulap ang panahon. At yan na ang pinakamataas namin sa Caloocan, 41 degrees Celsius daw ang pinaka-highest heat index namin maghapon. So dito pa lamang ay halata na medyo magiging madalas na ang pagiging makulimlim natin dito sa Metro Manila at pababa ng Southern Luzon lalo na. So pinag-iingat at pinagre-ready na po natin ang lahat, ha. Kailangan mag-ready na talaga po mga folks, para hindi po tayo mabigla sa biglaan ng paglakas ng buhos ng ulan within 48-hour period po. Mula naman sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung titingnan natin dito sa Ilocos Region, medyo mataas pa rin ang kanilang heat index, pero mapapansin natin bumababa na rin yung highest extreme heat index sa kanila. Wala na sa 40 degrees Celsius po. So wala tayong magiging komento sa Ilocos Region. Makikita natin umiiral na ang mas makulimlim, pero sa bahagi pa rin ng Cagayan Valley mukhang mataas pa rin ang inyong magiging heat index. Papalo pa rin sa 45 degrees Celsius ang inyong heat index dyan sa Tugigaraw.
At papalo pa yan hanggang 46 degrees Celsius ngayong 12 o'clock hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So mukhang magiging maalinsangan pa rin kayo despite na unti-unti magiging makulimlim. Well, hindi pa naman totally nararamdaman yan dyan sa babandang Cagayan Valley ang sungit nitong si Krising. Ang medyo mas nararamdaman pa yung presensya niya dito sa bahagi pa rin ng South Luzon at Metro Manila area. So hindi pa masyado pa rin malayo dyan sa may bandang Cagayan Valley, kaya sa ngayon medyo mataas muna ang inyong magiging heat index. Ganon din sa Santiago Isabela, papalo sa 43 degrees Celsius ngayong 11 ang inyong heat index forecast. Yan, pero aabot pa hanggang 46 degrees Celsius na pinakamataas ngayong araw. Starting yan 1 o'clock hanggang 2 o'clock ng hapon po. So wag pa rin pakampante dahil mukhang maghapon pa rin na magiging mas maalinsangan kayo dyan sa Cagayan Valley. Medyo hindi pa ninyo ramdam masyado. Bagamat may mga isolated rain showers na tayong mararamdaman dahil nga po sa umiiral na po yung mga water moisture evaporation dyan at yung ilang habagat at ilang surface trap na medyo nagpapang-abot na rin kahit papaano dyan. Hindi nga lang ganun pa katindi gaya dito sa amin sa Metro Manila and the rest ng katimugang bahagi nga po ng Luzon. Mula naman sa bahagi ng Pangasinan sa Dagupan, inaasahan ang heat index sa inyo dyan, 43 degrees Celsius po. So medyo maalinsangan pa rin kayo ng bahagya at papalo pa ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So medyo maalinsangan pa rin kayo dyan sa may ng Pangasinan. Medyo hindi pa ganun kadama yung magiging epekto ng surface trap at yung southwest monsoon trough na magiging dala ng mapag-ulan dyan. Pero take note sa magiging pag-ulan mamayang hapon o gabi o madaling araw. Sa Central Luzon naman, sa Tarlac, inaasahan na nasa 41 degrees Celsius daw ang inyong magiging forecast ngayong 11 o'clock. Pero pipitik pa yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So medyo maalinsangan pa rin kayo dyan sa Central Luzon hanggang sa Extreme North Luzon. Hindi pa ganun kadama yung epekto ni Krising ha. Dahil nandyan pa yan sa katimugan mararamdaman yan. Sa bahagi naman ng Batangas ay ang heat index ninyo medyo mababa, 39 degrees Celsius na. Pero extreme caution pa rin ang rate nito. Ang pinakamataas na yan ngayong araw sa inyo. At bababa ka agad dyan mamayang 38 degrees Celsius pababa. Sa ngayon, nasa 39 degrees Celsius daw ang expected forecast sa inyo dyan. So, medyo acceptable na yung alinsangan sa inyo. Hindi na ganun katindi. Sa Occidental Mindoro naman, sa San Jose, ay papalo na lang ng 34 degrees Celsius. Ibig sabihin, maulan na dyan sa inyo sa may bandang Mindoro. Well, nabanggit na nga po natin ang buong Southern Luzon, mas mararamdaman na ninyo ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So, wala natin magiging komento dito sa may bandang Central Visayas dahil masungit na o medyo masama na ang lagay ng inyong ulan dyan. At sa may Mindanao, hindi na natin siguro i-consider yan sa heat index ngayong araw dahil kahapon pa ay tuloy-tuloy na ang mga kalat-kalat at intermittent na buhos ng ulan lalo na sa silangan bahagi nga po ng Eastern Visayas po. So hindi na natin i-declare yan. Dito na lamang yan hanggang Mindoro na lamang po tayo mag-forecast ng heat index. Dahil matik bumababa na po ang heat index kapag sobrang saturated na po ang water moisture dala nga po ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Alabat sa Quezon Province pa rin na may 35 degrees Celsius. Kahapon po ito within past 24 hours. Pinakamataas na naging air temperature sa kanila. So pansin natin puro Quezon Province ang may naka-rated na pinakamataas na air temperature. Yan. At sa pinaka-lowest temperature naman sa Baguio ay umabot ng 18.4 degrees Celsius ang lowest temperature. So far, medyo tumaas sila ng bahagya. At sa Iloilo naman ay nakaramdam sila ng pag-ulan o total rainfall 22 mm ang inabot nila sa Cuyo dyan sa Palawan. Kami dito sa Caloocan kahapon 3.3 mm lamang ang inabot namin. So in past 7 days naka 102 mm total na kami. So all of above July rain is 279.9 mm ang total rainfall. Way below normal pa rin yan kumpara sa mga different average namin ng mga nakaraang taon sa Caloocan. At sa humidity natin, inaasahan natin highly concentrated, 85% at bumaba lang ito ng 2% since last hour. May nadedetect na low pressure area ang aking barometer sa Caloocan, 1,006 hectopascals. May, medyo may nadedetect na siya na low pressure area. Sobrang layo pa nga lang yung range kaya nasa 1,006 hectopascals. Pero considering invest na ang category nito, invest or low pressure area kung pagbabatain natin yung reading ng aking barometer. Pero kung lalapit tayo sa sentro ng bagyo, mas bumababa yan, mga 1,004 to 1,001 na kaagad
ang atmospheric pressure niyan. Depende yan sa layo o distansya. The more na mas lumalayo sa sentro ng bagyo, tumataas yung atmospheric pressure. So alam niyo na po yung pattern o yung hitsura ng low pressure area ha, para siyang imbudo. High tide and low tide status ay so far may 1 hour and 53 minutes pa tayo to maximum high sea level. Kung titingnan natin sa pinaka tides natin ay mukhang hindi naman sobrang taas ang magiging high tide natin, 0.5 meters po. Mamayang mga 1:07 PM ay aabot pa ng hanggang 1.1 meters. So medyo lagpas pa siya ng 1 meter pala, pero hindi siya aabot ng at least 1.4. Malalim pero ingat pa rin dahil magiging mas maalo na po yung karagatan natin, lalo na sa silangang bahagi po ng South Luzon at sa kanlurang bahagi nga po ng bansa, dahil nga po sa umiiral na paglakas na naman ng ating habagat dahil nahahatak na unti-unti ng bagyo. So kapag mataas ang ating high tide, alam na natin sa mga bahaing lugar o babahaing lugar, lalo na dyan sa Southern Luzon at Eastern Visayas, sa mga flood prone areas ay alam na po ninyo na magiging mabilis po ang pagbaha, ang pagtaas ng tubig baha sa inyo na sasabay mamayang hapon sa pagiging high tide status. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:35 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At sa ating 70% illuminated na lamang na warning gibas, magmo-moonrise po ito mamayang gabi na 10:29 PM at lulubog ito bukas na ng umaga at 10:09 AM. So wala pa siya, hindi pa siya kita. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, expected po ang partly cloudy o mostly cloudy na ang inaasahan natin maghapon na may kasamang localized thunderstorms. Ganon din bukas ng Huwebes at lalong sa unti-unti mas magiging masama na ang ating himpapawid na mas magiging mas maulap na at may mga pag-ulan-ulan na siguro ang aabutin natin bukas ng Huwebes. 100% chances ang pag-ulan ngayong araw hanggang bukas na yan, tuloy-tuloy na yan hanggang this weekend. Idiretso na natin dahil alam naman natin ay may papalapit nga pong bagyo itong si Krising. So matik na, puro 100% na yan hanggang this weekend na po. Matik na uulanin na tayo dyan dahil nabanggit na natin yung aabuti ng range ng tropical cyclone strike probability na maapektuhan na ang buong bahagi ng Southern Luzon kasama ang Metro Manila at Northern Luzon this weekend. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. At ayon sa ating local weather advisory mula sa data feed ni Pag-asa, pero late na ito, 3 AM pa nila huling ni-report ito, ay namataan ng sentro nitong si Krising, 975 km east of southeastern Luzon po yan, which is yung sinukat ko ay nandyan pa yan sa may bandang Catanduanes pa. At until now, nung sinukat natin, bandang Catanduanes pa siya. So pinagbasihan nila yung reference point ni Pag-asa ay bandang southeastern Luzon po na may layong 975 km ang layo. So yun po ang pinaka-initial at umiepekto na ang mas malakas na southwest monsoon po. Unti-unti yan, lalakas pa ng lalakas yan lalo na ngayong araw dahil unti-unti hihigupin na yan ng pinaka-gyre system circulation nitong si Bagyong Krising. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang malawakan na to na water vapor. Makikita ang pattern o galaw ng ating habagat na nahahatak na ngayon ni Krising. Ayun, ito yung pinaka-sentro niya. Ayan, kitang-kita nyo naman po at above 50 mm po ang dala niya na nahahatak at nagpapaulan ngayon sa buong kanlurang bahagi ng ating bansa, especially sa may bandang Eastern Mindanao at halos buong Visayas area. Dahil tumatawid po dito yung dalang hangin na may kasamang ulan nga po mula Palawan. So magiging mas maulan din ang Mimaropa area at west portions ng Visayas, central at eastern portions ng Visayas. Siyempre magiging maulan pa rin sa may bandang Mindanao. Kung titingnan natin yung pinaka-details ng magiging pag-ulan, gamitin natin yung Himawari Sat ni Pag-asa para mas klaro. Ayan, makikita po natin yung area. Magsisimula tayo sa ibaba, which is aabutan nga po ng monsoon trough at nahahatak nitong si Bising. Makikita po ang buong kanluran ng Mindanao. Nakakaranas po kayo ng mga kalatkat na mga moderate and some heavy rain showers, lalo na dyan sa may bandang Zamboanga del Norte at ilang bahagi nga po dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula. Maulap na rin at magiging kalat-kalat na rin ang pag-ulan sa inyo dyan sa buong Sorsogen area. So hindi na natin masyado isa-isahin sa buong Davao Occidental, mapa South Cotabato man yan hanggang Maguindanao area na yan. Buong Davao region, uulan na rin kayo dyan. Kalat-kalat po, medyo magiging bugsuan po ang buhos ng ulan sa inyo. Dala po ng
hatak sa ating monsoon trough dyan sa area. Kasama na ang buong Davao Oriental hanggang sa dulo na yan ng Gobyerno Generoso. So expected po ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro o buong Cosmosela Valley hanggang Caraga ay asahan ang mga moderate to some heavy rain showers. Pinag-ingat po ang lahat, lalo na sa silangang bahagi ng Surigao del Sur, mula dyan sa hinatuan pataas na yan ng isla ng Dinagat at Siargao Island. Expected po ang malawakang pag-ulan ngayon dyan na umiiral. So syempre magiging maulap at maulan na rin ang ilang bahagi nga ng Agusan Region, kasama na ang Misamis Oriental, papasok kasama ang Cagayan de Oro. So magiging very gloomy ang buong Mindanao at Visayas, ganun din. Hindi na natin masyado iisa-isahin dahil generalizedly magiging kalat-kalat po ang mga moderate and some heavy rain showers po. Very cluster po and very scattered po magiging pag-ulan sa inyo sa buong Visayas region po. So mula sa kanluran ng Panay Island at Negros Region, moderate to some heavy rain showers po tayo. So para sa mas detalye na heavy rain potential, gagamit tayo ng Himawari GMA satellite para makita ang mga heavy rain potential na maapektuhan. Mula rito sa may bandang Negros Region, ang buong bahagi nga po ng Escalante hanggang Bacolod na po yan. Kasama na ang dyan sa area ng Calaon, ingat po sa posibleng pagguho ng lupa po. Nakakaranas po kayo ng moderate heavy rain showers dyan. Ganon din sa may Panay Island, especially dyan sa may bandang Rojas o sa Capiz area. Yan, hanggang dyan sa may bandang Concepcion at Iloilo na. Magpapang-abot yan. At dyan sa may bandang Kaluran nga po ng Antique, ganon din ang magiging pag-ulan sa inyo. Magiging moderate to some heavy rain showers din ang mararamdaman ng mga taga Leyte. Hindi na natin isa-isahin yan dahil very wide range po ang magiging pag-ulan ninyo dyan sa buong Leyte. Mapasouthern man yan o mapanodern Leyte man yan, kasama na ang center ng Tacloban at Ormoc. Moderate to heavy rain showers na rin, to some violent na rin ang nararamdaman ng mga taga-Eastern Samar Region. So mula pa kahapon, tuloy-tuloy ang naging pag-ulan sa inyo po dyan. At be ready pa rin sa tuloy-tuloy na mga possible flash floods dahil sasabay po sa ating high tide mamayang hapon. Buong Borongan na yan, Eastern Samar, pataas na ng Dolores, lalo na dyan sa may bandang Northern Samar, sa Lawang. Ingat po sa biglaang malawakang pagbaha at kung maaari makipag-coordinate po kayo sa ating local government units para kung kinakailangan ang tulong dahil sa tuloy-tuloy na magiging pag-ulan. Ganon din sa buong Southern Luzon, kasama na ang buong Masbate, Maparomlum man yan o Marinduque, Buyas Island, at lalo na sa Southeastern Luzon nga po, kasama na ang buong Bicol Region. Pag sinabi kong buong Bicol Region na po yan, Mapasorsogon man yan, Legazpi, pataas na yan ng buong Camarines Sur, Catanduanes man yan, o Camarines Norte, hanggang boundary ng Quezon Province, nakakaranas kayo ngayon ng heavy rain showers dyan. Kalat-kalat po, ingat po sa mga pagbaha. Asahan na natin yan dahil mula pa kahapon ay tuloy-tuloy na kayong inuulan dyan. Kabilang naman ang buong bahagi naman ng Quezon Province, magiging overcast. Very gloomy rin kayo dyan. Mula dito sa may bandang Santa Elena, boundary. At papasok na yan ang bandang Galawag, Buena Vista. Yan, hanggang dyan sa may bandang Gumaca na yan, pataas. Hanggang sa buong bahagi ng Quezon Province ng Mauban hanggang Infanta Quezon. Magiging gloomy rin kayo at unti-unting nakakaranas na ng mga moderate to heavy rain showers within 24 hours po yan. So madadamay na ang Polillo Island yan habang tumataas po yung trough ng hatak nitong si Crising. Magpapang-abot na yan hanggang Aurora region po. And then siyempre sasabay na rin aangat ang mga malawakang pag-ulan mula sa bandang Laguna area and the rest ng buong Calabarzon area. Magiging gloomy rin tayo dyan at unti-unti magkakaroon na kayo ng mga unti-unting mga light rain showers. At as time goes by po, within 24 hours, medyo magkakaroon na tayo ng mga light drizzle rain, kasama na ang Metro Manila at hanggang dyan sa may bandang Bulacan at bandang Angeles, Pampanga na. Within 24 to 48 hour period na po yan as time goes by po, habang lalapit na dito ang sentro ni Crising within or next 24 hours. Magiging maulap o gloomy na po ang umiiral sa buong bahagi ng Central Luzon. So nakakaranas na kayo ng medyo mas maulap na nimpaporin, di kagaya masyado kahapon, bagamat at least medyo hot humid pa rin ang umiiral sa inyo sa Central Luzon, pataas ng extreme Northern Luzon. Unti-unti na nga lang kayo magkakaroon na ng maulap na himpaporin, kasabay pa rin ang medyo mataas pa rin na maalinsangan, lalo na dyan sa Cagayan Valley ha. Expected na magiging mainit pa rin ang alinsangan sa inyo despite na unti-unting nagkakaroon na kayo ng maulap na himpaporin within 24 to 48 hour period po, habang lumalapit nga po ang sentro ni Bagyong Crising ha, hanggang this weekend po yan.
So sa kalurang bahagi ng Luzon, mula Ilocos Region hanggang dyan sa may bandang La Union na po yan, hanggang Pangasinan, bagamat moderate ang panahon, pero very gloomy at mostly cloudy na rin ang medyo umiiral sa inyo. So asahan pa rin namang isolated rain showers and localized thunderstorm, lalo na sa afternoon rain showers natin, maging sa gabi o madaling araw. Sa ngayon, medyo moderate at maaraw pa rin sa extreme ng Northern Luzon, kasama na ang Cagayan region sa Hilaga at Batanes Group of Islands. Pero by this weekend po, magiging masungit na rin ang inyong panahon dyan. So be ready po habang hindi pa masyado nyo nararamdaman ang presensya ni Krising, ha. Dito sa Metro Manila, medyo mag-ready na po tayo. At again, bago mag-weekend, asahan na natin na unti-unti magiging maulan na po ang Metro Manila at ilang bahagi nga po ng katimugan ng NCR o Mega Manila po. Ha? So be ready po habang lumalapit po yung pinaka sirkulasyon nitong si Krising, ha. Kasi medyo mabilis-bilis po ang ikinikilos nitong si Krising habang kumikilos pa hilagang kanluran po. Yan, kitang-kita rin sa water vapor ang lawak na mataas na accumulated water vapor na magdadala ng malaking pag-ulan o accumulated water vapor, at sa loob ng 5 araw mukhang papalo pa yan sa more than 251 mm or maaring umabot pa sa mahigit 500 mm within next 48-hour period po or within 5 days po yung accumulated na rainfall po. So medyo ingat po dahil napaka-cluster ng magiging pag-ulan po. Dahil nga po sa yung development ni Krising ay nagkakaroon siya ng tinatawag natin na monsoon depression. Ayan. Kay Pag-asa tinatawag nila yan na tropical depression, pero may isang term kasi na tinatawag ng mga international meteorologists na tinatawag nila itong monsoon depression. Ipapaliwanag natin yan sa susunod na video part. Diretso naman tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector, since itong C08W ay talagang under dissipation state na siya. Bagamat sa under tropical depression category pa lang siya dahil itong sinari ay kakalusaw lamang kaninang umaga. So hindi na natin masyado concern itong C08W. Ang tunututukan na ngayon natin itong si Krising. As of 11:15 AM ngayon, habang tayo umuulat, ay ang kanyang maximum center air pressure nito 1004 hectopascals na. So napakalapit na niya sa range ng Metro Manila, which is nandito 1006 hectopascals na nga po, di ba? So malapit na at malawak yung range niya, umaabot na dito sa Metro Manila. So ang 1 minute average wind speed niya ngayon 51 km per hour at pugsong umaabot na ng 67 km per hour. Pero ang pinagbabasehan kasi natin ay 10 minute average under tropical depression category nga po, kaya tinawag na siya na aking tropical cyclone sector as local name Bising na. Yan o, local name Bising. Automatic na yan. At sa 10 minute average 45 km per hour ang kanyang maximum sustained winds, tropical depression, at bugsong umaabot na ng 59 km per hour. Kumikilos pero ito sa ngayon pahilagang kanluran sa bilis na 22 km an hour. So medyo mabilis po ang pagkilos niya, kaya within 48-hour period maaring nandiyan na yan sa silangan ng Northern Luzon po kapag hindi bumaba o bumagal ang kanyang movement speed, ha. So maliwanag po yung kanyang position na ngayon as of 11:15 AM. Sukatin na natin yung latest niya. Ang pinaka reference point na gagamitin natin ay ang Virac Catanduanes. Yan. Mula sa Virac Airport para mas detalye. Then i-zoom in natin bago natin i-pinpoint yung lokasyon. Nasa layo ito ngayon na 686 km east ng Virac Catanduanes na. So malapit na halos yung pinaka-range niya. At kumikilos pa rin ito. Sa ngayon medyo pa westward pa ang kinikilos niya. Medyo lalapit muna siguro ito dito, then siguro din bigla itong kikilos pa hilagang kanluran. Kasi malawak pa yung cone of uncertainty dahil may posible pa rin itong mag-touchdown dito sa may bandang malawakang kalupaan ng Cagayan region, ha, sa may bandang Cagayan Valley sa Hilaga. So malawak po ang kanyang cone of uncertainty. Kaya sa mga nagtatanong kung tatamaan ba kayo sa Cagayan, posible pa rin po na kayo ay tamaan. So ang hiling na lang sana natin, medyo lumis na sana siya at dumaan na lamang siya dito sa may bandang Katimugan. Kaya lang hindi saswertehin ang mga nasa Batanes Group of Island dahil asahan rektang tatamaan kayo nitong si Krising. Talagang dyan talaga siya dadaan. Pero sa mga nasa Cagayan Valley dito sa Hilaga ay posible pa rin kayong tamaan yan kapag ka ito'y lumapit na. Hindi pa nga lang ganun ka-accurate dahil malawak pa ang cone of uncertainty o cone of probability
ni Krising. So, posible pa rin po, hindi talaga mawawala ang posibilidad na maglandfall yan dito sa may bandang dulo ng Cagayan region. So, kung titingnan natin yung pinaka-satellite imagery in satellite mode, makikita natin yung trough niya at bakit tinawag siya monsoon depression ng International Weather Agencies. Mapapansin niyo yung pattern ng sirkulasyon niya ay masyadong malawak, broad. Ayan o. Medyo broad yung kanyang outer wall. Nagbo-broad kaya yung pinaka center eye wall masyadong wide, masyado pang malawak. So ang nangyayari po, lahat ng trough na nahihigop dito ni Krising kasama na ang ating habagat ay medyo sumisirko pa yan dito sa paligid niya. Ayan, parang nagme-merry-go-round pa. Kaya ang tinatawag nila dyan in term ay monsoon depression. Pag sinabi kasing monsoon depression ay nadadrive in niya lahat ng monsoon air inflow dito sa kung saan direction ito nahihigop, lalo na sa timog kanluran ng bansa natin. Yung inflow ng monsoon trough dyan ay sasabay yan sa circulation ng paghatak ni Krising. So ang sitwasyon na yan, tinatawag yan na monsoon depression. Kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency, ang term pa rin nila dyan ay tropical depression po. Wala po silang term na monsoon depression sa kanila. Kay NOAA lang o sa ibang weather agencies o ng Joint Typhoon Weather Centers, tinatawag nilang monsoon depression. Para lang ma-identify na yung dalang ulan o yung ulap na magiging dalang ulan dito sa tatamaan sa iba't ibang bahagi ng bansa natin ay dulot po yan ng monsoon trough rainfall, yung monsoon rainfall. Kumbaga parang habagat pa rin ang nararamdaman nating ulan pero ang hindi natin alam ay kasama na yan sa outer rain trough ng bagyo, gaya na lamang nitong si Krising. So yun po ang paliwanag natin dyan ha, yung context kung bakit tinatawag na monsoon depression yan, pero babalik na rin yan sa tropical depression. Kumbaga sandalian lamang yan, depende sa magiging organized development ni Krising po ha. Ayan. Kung makapapansin natin dito, monsoon depression yung category niya internationally, pero sa ating locally, tawag natin yan ay tropical depression na rin. Yan. At least maintindihan ninyo yung categorize kung bakit monsoon depression tinatawag ito at tropical depression. Pag sinabi naman kasing tropical depression, yan ay mas maganda na po yung organized development. Yung center eye wall niya mas maliit na, mas makipot na, at least mga within at least mga within 250 kilometer radius o within 300 kilometer diameter yung pinaka closest eye wall niya. Yan. Pagka mga ganyan kasi o less, maganda na yung organize niya, so tropical depression siya. Pero pag masyadong wide, malawak pa, nagkakaroon pa ng monsoon gyre dito sa ibaba o sa kung saan malakas po yung quadrant ng hatak ng bagyo, tinatawag yan na monsoon depression po. At kitang-kita naman po sa satellite imagery, ayan o, lawak, di ba? Ang gagaling pa sa may bandang Mornello at mula sa Palawan, hatak nito and then ang galaw niya pa ilalim pa ganyan, then magme-merry-go-round yan pag ganyan. Yan, maggaganyan yan. Yan. Yan, ganyan na magiging circulation niya. So, kitang-kita niyo po yung pattern kung paano niya hinihigop yung ating habagat o yung ating southwest monsoon. At dahil sa lawak ng kanyang center eye wall, o yung hindi pa siya mata, yung center eye wall lang yan ng bagyo, ay natatawag pa itong parang gyre o monsoon gyre. So, para sa pinakamaikling term, monsoon depression. Para tawagin ng isang bagyo, monsoon depression siya. Yan. So malinaw po yan mga folks ha. And then habang kumikilos ito pahilagang kanluran, magdadala po ng malawakang pag-ulan dito sa bahagi nga po ng katimugang bahagi ng bansa, kasama na ang Visayas at northern part ng Mindanao. Actually, apektado na rin ang halos buong Mindanao dahil yung malawakang monsoon trough na ito na nahahatak ng bagyo ay halos natakpan na ang ilang bahagi ng Mindanao at Visayas area. Kaya asahan na rin ang mga pag-ulan dito sa may bandang Bicol region. Dahil sa sobrang lawak nga po ng monsoon circulation o monsoon gyre nitong si Krising. Ayan, pinaliwanag ko na very specific para mas maintindihan po ng mga kababayan natin kung ano yung pinagkaiba ng tropical depression sa monsoon depression na tinatawag po. Yan. Pag sinabing tropical depression in layman terms, mas makipot, mas maliit ang bilog niya o yung sentro. Pag monsoon depression, napakalawak o mas malawak yung sirkulasyon niya. Yung pagsisirculate ng hangin niya, ayan o, yung ulap, malawak, sobrang lawak. Monsoon depression po tinatawag dyan ng mga ibang weather agencies o mga meteorologists, gaya na lamang ng ibang bansa po. Except kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency. So, depende na lamang yan sa agency kung paano nila ito binibigyan ng mas simplest way ng term.
Ay lang kasi sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, mas maselan sila eh. Gusto nila mas specific pa yung itinatawag nila, lalo na sa pagtawag sa mga tropical cyclone. So, ganun po talaga. So, yun po sa ngayon ang pinaka-latest situation ni Krising. At kung titingnan natin dito ay sa pinaka-malinaw na satellite imagery ay meron kompleto na po yung upward low convection. Kaya lang napakalawak ng kanyang gyre system. Kaya yung kanyang development of monsoon rainfall ay napakalawak din. Kaya nga halos natabunan na nga po ang buong Eastern Visayas area at Mindanao. Kaya within 24 hour to 48 hour period ay unti-unti mararamdaman na yan dito sa Metro Manila. So importante na po ang payong at sa mga aasahan pong mga pagbaha po ha, lalo na dyan sa may bandang Southern Luzon at Eastern Visayas. Yan po. So titingnan natin yung kung may progress pa tayo. Wala pa tayong spaghettios forecast ni Krising, wala pang lumalabas. So ibig sabihin lamang nito ay wala pa tayong tropical cyclone forecast error dyan. Pero sa ensembles ay na under medium chance pa rin of development sa kanila. Yan. 20 to 40% pa lamang. Pero dito sa ating real time, kung titingnan natin, ay nasa tropical depression na siya. So wala pa tayong latest talaga na track. Kasi napaka-alanganin ng development ng isang bagyo, lalo na't nasa under monsoon depression siya. Mahirap i-predict basta-basta. Hindi kagaya ng kapag kapulido na yung sirkulasyon niya under tropical depression, mas madali nang na-identify yan ng mga meteorologists. Pero pagka ganitong sitwasyon, gaya ni Krising ngayon, medyo alanganin pa yung decision ng kanilang forecast. Kaya hindi pa sila makapaglabas ng mga data gaya na lamang ng spaghettios models po. Antayin na lamang po natin lumabas yung magiging empirical forecast nila yung mga folks. At again, pwede nyo na pong ma-separate yung mga forecast track niyan. Kung gusto nyo na combination na magkasama na lahat ng weather agencies ng Japan Meteorological Agency, Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center, makikita niyo yan sa under combination, which is yun yung default na makikita niyo sa aking webpage. Yan, magkasama sila. Yan. Kung gusto niyo na lamang ang specific, tulad na lamang ng hiwalay na forecast track ng Joint Typhoon Weather Center, i-click nyo lamang yung icon dito, ay makikita na niyo po yung separated forecast ng Joint Typhoon Weather Center. Ganon din kay Japan Meteorological Agency. But since hindi pa masyadong active yung forecast, hindi pa nakikitaan dito, wala pang lumilitaw. Ganon din kay Pag-asa, wala pa tayong data feed. Antayin na lamang ninyo na kusang lumabas yan at i-update din natin yan time to time habang kumikilos o binabantay natin itong progress ni Krising ha. So abang-abang na lamang sa latest updates. Ngayon tingnan naman natin yung magiging progress ni Krising o yung magkakaroon na tropical cyclone strike probability na maapektuhan sa iba't ibang panig ng South Luzon, kasama na po ang Metro Manila gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring. Mula sa West Pacific Basin, very positive na po yung kanyang development. Dito, within 24-hour period, ay nasa under 30 to 35% po yung kanyang development. So, hindi pa ganun kataas. Pero, for the next 24 hours, ay papalo na yan sa 40% pataas yung kanyang probability of tropical cyclone development. Dito, makikita pa lang natin ay alanganin yung decision ng forecast o yung analysis dahil nga po napaka-shallow o napaka-wide pala, hindi shallow, napaka-wide ng kanyang sirkulasyon. Mahirap ma-determine lalo na naghahalo yung monsoon trough. Yan. Pero makikita natin dito, halos buong Pilipinas tatabunan na po ng pinaka-favorable wind shear niya, yung very favorable wind flow. Well, alam na po natin dahil monsoon depression nga po siya, matatakpan talaga ang buong Pilipinas. Pero yung vorticity, kitang-kita naman dito, very moderate pa rin, pero makikita natin napakalawak din ng kanyang sirkulasyon. Yan po yung epekto ng kanyang pagiging monsoon depression. So, patuloy pa rin na nakataas ang confidence of tropical cyclone development nitong si Bising. At makikita natin sa global spectral model yung progress ni Bising. Kikilos nga po ito pahilagang kanluran. Ayun o. Dito kung makikita natin, halos didikit lamang siya sa kalupaan ng Cagayan region, dyan sa Northern Luzon. Pero sure ball ay tatamaan ang Batanes Group of Islands o ng Babuyan Islands. Yan. Tatamaan siya ng sentro dyan. Yan yung magiging forecast track at kung babalikan natin kung yung duration ng magiging forecast mula bukas, July 17, ayan, nasa silangan na nga po ito ng Northern Luzon, bandang Cagayan Valley na o Isabela, and then pagpasok po yan ng weekend, Friday ay nandiyan yan sa may bandang dulo ng Cagayan region sa northeast ng bandang Santa Ana, Cagayan daw, ayan o, mga July 18.
And then, pagpasok po na hanggang July 19, nandyan na yan sa may bandang Batanes po Islands. Kung hindi magbabago yung forecast track nito ha, wala itong magiging landfall sa malaking kalupaan ng Nodo Luzon. Pero sa may bandang Babuyan Islands or Batanes Cupop Island, ito tatama ng rekta. Ayan o, yung pinaka-center eye niya. Mga bandang Sabado na yan. Mga Sabado hanggang Linggo na yan. Yan, hanggang Linggo na yan. And then, ina-expect by Sunday ay e-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan o, mga linggo. Siguro mga linggo ng hapon o tanghali. Depende sa magiging bilis ng kilos niya, ay e-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility kung di Sabado o bandang linggo na ng madaling araw. Depende po depende pa rin sa bilis ng ikikilos nitong si Bising. Pero malinaw lamang, during this weekend po, dadaanan niya ang buong Nodo Luzon mula Metro Manila hanggang pagdating ng linggo na Sabado o linggo ng madaling araw, e-exit ito ng Philippine Area of Responsibility according dito sa global spectral model natin. Kung mas detail po, gamit ang ating mean sea level pressure, ayan, i-rewind natin ng konti. Yan, simulan natin bukas. Lalapit ito ng silangan ng Nodo Luzon po. So alam na natin, apektado na po ang buong South Luzon, kasama na ang Metro Manila niyan. And then by Saturday, nandiyan na yan sa may bandang halos dulo na po ng Cagayan, Bali, ng Northeastern Luzon. Ayan, maghapon. And then pagpasok po yan ng July 19 ay nasa bandang ano na yan, nasa bandang Babuyan Islands na siya. Ayan, mga July 19 or mga Sabado. And then pagdating po ng linggo ay nasa halos boundary na yan ng PAR, ay either ng madaling araw ay ng July 20 ay e-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. So mga approximate siguro, mga umaga siguro bago magtanghali or mga bandang hapon, pagitan. Depende sa magiging movement speed niya pagsapit po ng Sabado o Linggo. Yan. Abang na lamang natin kung ano yung magiging eksaktong oras niyan pagka nandito na yan sa may bandang silangan ng Nodo Luzon sa Biyernes siguro or magsasabado. Mag-update naman po tayo mga folks. Pero malinaw lang dito, exit agad ito ng Philippine Area of Responsibility either Sabado o Linggo ng umaga. Yan. Malinaw po yan. And then dito na yan, makikita na yun sa may bandang timog kanluran na naman ng southwestern Taiwan po. Yan. Hanggang ano na po yan, hanggang Linggo, hanggang Lunes po yung magiging pagtawid niya dito sa may bandang labas na ng PAR sa Lunes. Yan. Yan po yung progression niyan. At mula sa tropical cyclone strike probability natin within 72-hour period, ayan, aabot na sa halos more than 50% to 60%. Maapektuhan na po ang buong Southern Luzon, kasama na ang Eastern Visayas. The rest ng Southern Luzon, 10 to 20%. Kasama na ang Metro Manila, Central Luzon, hanggang sa hilagang bahagi ng Luzon, hanggang this coming weekend po yan. Apektado na ang buong Central Luzon yan, hanggang Northern Luzon na po yan, mga bandang Biyernes o Sabado. Yan. Mga magbabad ng Biyernes. Baka nga lang bukas medyo mararamdaman na natin sa Metro Manila at hilagang bahagi ng Luzon Kasi napakalawak po kasi nung kanyang monsoon gyre circulation o yung pinaka-depression. Yan, yung pinaka-monsoon depression niya. Yan, in T96 hour period or July 19 po yung forecast time nito. Ayan, apektado na ang extreme Nodo Luzon. Damay pa rin ang South Luzon nito kasama pa rin ang Metro Manila at Central Luzon po yan. July 19 na po yan. So, ingat po at expected talaga natin ang mga pagbaha sa mga araw na yan. So, kung kailangan mag-suspend na po ng klase pa rin hanggang this weekend, ay mag-decide na po tayo mga folks. Dahil hanggang Sabado din, hanggang Linggo, tuloy-tuloy na po tayo makakaramdam ng sungit ng panahon dala ni Bising. Yan. Sa ating tropical cyclone strike probability this week po, i-discuss na rin natin ang buong linggong ito. Asahan natin na magiging masungit po ang ating panahon mula sa Southern Luzon hanggang Northern Luzon po yan. Hindi masyado apektado ang kanluran ng Visayas at Mindanao, bagamat yung habagat magpapatuloy po ng mga pag-ulan yan sa inyong lugar. Pero yung tropical cyclone strike niya, hindi masyado ramdam yan dito sa may bandang Mindanao at west portions ng Visayas. Pag sinabing tropical cyclone strike, yun yung epekto ng outer rain ng bagyo o yung bugso ng bagyo o yung dalang gusty winds dala po ng bagyo po. Yan po yung sinasabi natin strike probability. Pero yung dalang ulan, syempre, hindi pa rin lusot ang bandang kanluran ng Visayas at Mindanao pa rin dahil sa mahahatak na habagat.
Ganun din sa bahagi ng Mimaropa area, especially sa Palawan. So by first week po yan, hanggang July 21 na po yan, and then by next second week po natin, in-expect ang tuloy-tuloy na pag-ulan pa rin sa buong bahagi ng Northern Luzon, kasama ang Metro Manila at Southern Luzon pa rin. Yan. So ibig sabihin lamang ay magiging maulan pa rin ilang bahagi sa kanluran ng bansa, bunsod ng hatak sa ating habagat po. So posible pong mayroong susunod na tropical wave. Tingnan po natin kung magiging bagyo yan or manatiling sa pestap lamang na magbubunsod pa rin ng mga monsoon rains dito sa kanlurang bahagi ng bansa. Hanggang July 28 na po yan ha. So ibig sabihin po yan, next week po magiging maulan pa rin daw tayo sa Luzon kasama ang Metro Manila. So yan na rin po yung extended forecast natin for the first week at second week po next week. Mula naman sa mga computer models naman, makikita po natin yung malawakang pag-ulan na po. So wala na po tayo masyado ipapaliwanag dyan. Kitang-kita na po ninyo sa pinaka-forecast ng computer models na magiging malawakang pang-ulan sa buong Southern Luzon at Visayas area hanggang sa buong Northern Luzon po yan. Dahil sa magiging dalang ulan ni Krising po ha. Yan, kasabay na ng hatak sa ating habagat at yung pinaka-monsoon dyan niya, asahan po ang mga pagbaha. Ayon yan kay GFS. Kay NABGEM naman na mas agresibo ay ganun din ang pattern. Ayun, malawakan talagang pag-ulan. So, medyo ready pa rin tayo at paghandaan natin talaga ang mga pagbaha, mga folks ha. Kasi wala tayong kasiguruhan kung okay na po ba yung mga flood control projects na itinatayo ng ating administrasyon ngayon. Wala tayong idea. Dahil last year po, sunod-sunod pong nilubog ng baha ang iba't ibang bahagi ng bansa. So, maging handa pa rin tayo anytime, lalo na't itong si Krising ngayon ay rumaragasa na ngayon sa Southern Luzon po at Eastern Visayas. Pagdating kay SMW, positive na po na aktibong bagyo na itong si Krising. Ayan, napaka-shallow ng kanyang monsoon jar habang kumikilos ito pahilagang kanluran. Dito makikitaan medyo nag-touchdown siya sa may bandang dulo ng Cagayan Valley. Yan o, dito sa may bandang dulo ng bandang Santa Ana, Cagayan. Tumama siya, nag-landfall. Ayan. So mukhang tatama pa ito o may posibilidad pang tumama ito sa kalupaan ng extreme Northern Luzon. So medyo ready po kayo ha this weekend para kung sakaling mangyari itong ipinapakita ni SMWF na ito ay maglalandfall, at least wala na po tayong magiging question. Dahil nabanggit na natin na ang posibilidad pa rin ang paglandfall dyan sa inyo sa Cagayan Valley po. Tatawirin yan hanggang Ilocos Norte po. So sa paligid niyan, kasama na ang Batanes Group of Island, Babuyan Island man yan, o hanggang bandang Ifugao, Mountain Province, Cordillera at Missouri Region, ay asahan magtataas yan ng Tropical Cyclone Wind Signal. Ngayon pa nga lang, nagtataas na ng Tropical Cyclone Wind Signal niyan, si Pag-asa. Well, doon naman sa ating monitoring, hindi pa nagpapang-abot yung Tropical Cyclone Wind Signal number 1, itong si Krising. So, kung babalikan natin yung Tropical Disturbance sector, tingnan natin kung abot na yung pinaka sector ng range ni Krising. Ayan na nga, lumabas na nga po yung forecast na data feed ni Pag-asa. Ayan, kitang-kita naman po. Ito yung forecast track ni Pag-asa. Ayan, nagpakita na po. Ay makikita natin ay hindi pa umaabot yung range na dahil under tropical depression, pero makikita natin aabot ito mula tropical depression hanggang tropical storm within or next 24 hours. So tama naman ang ating analysis. Hindi manatili itong tropical storm category hanggang Biyernes until Sabado base sa data feed ni Pag-asa, diretso tayo kay Pag-asa. Ayan. Ito yung aking latest na accommodating program. At least mas maganda na po yung representation niya, di ba? Sa combination, hindi natin nilagyan ng cone para mas malinaw natin nakikitaan yung trajectory. Importante kasi yung trajectory ng mga iba't ibang weather agencies para nakikitaan natin dito. Yan. Kaya hindi ko po isanasama yung cone. Pero kung gusto niyo makita yung cone o yung cone of uncertainty, i-select nyo po yung individual, gaya na lang mga ni Pag-asa. Ayan po yung magiging forecast tracks niya. Ayan. Ito ay ngayong araw hanggang mamayang gabi po, 8 p.m. And then bukas po ng umaga ay under ano na siya, nasa tropical storm category na po siya bukas daw ng umaga. And then mananatili siya as tropical depression hanggang Biyernes po ng gabi, ng umaga bandang hapon. Then pagsapit ng bandang gabi, papalo daw ito as tropical
severe tropical storm. Aabot pa siya sa severe tropical storm. Ayon dito sa PI, zoom in natin. Ayan, oh. Abot pa siya sa severe tropical storm daw. Nandito na yan sa may bandang dulo ng Hilagang Silangan ng Santa Ana, Cagayan. 8 o'clock PM yan ng bandang Biyernes po yan ng gabi. Yan, malinaw po yan mga folks ha. And then tatawarin nito ang buong gabi, ang buong Babuyan Islands hanggang Kalayaan Islands. At kinabukasan yan ng Sabado, July 19, ay manatili daw ito as severe tropical storm. Nandito na yan sa may bandang kanluran ng Kalayan, Cagayan. Sabado po yan ng umaga. Yan, malinaw po yung forecast track na yan ha. At makikita natin yung ang ganda at pinaghirapan ko po pag-aralan nito. Yung ang tinatawag pala na yan is CalHall pala tawag dyan sa program. Nag-research pa ako kung paano. At gumamit pa ako ng ChatGPT para malaman kung ano ibig sabihin ng HAL at ano yung formula. At which is nakuha naman natin yung formula at is nagawa natin yung magandang CalHall. Hindi to lahat nag-a-apply sa forecast tracks. Halimbawa, dito, yung mga trail tracks, hindi natin pwede i-apply ang HAL dyan dahil yan ay trail tracks. At yung sa forecast error, hindi rin po pwede dahil scattered po ang forecast error niyan maging dito sa forecast na ilalabas ng Japan Meteorological Agency, just in case po. At kung lalabas man yan malabo, i-apply po yung HAL. Hindi kagaya ng data feed Pag-asa, ay kompleto na po yung pinaka sustained wind forecast maging yung pinaka cone of uncertainty. Kaya bagay na bagay dito i-apply yung HAL. Ayan, kitang-kita naman po yung tracks, yung maapektuhang lugar, depende sa lakas ng tropical cyclone development nito. Yan, makikita po apektado ang buong extreme northern Luzon po niyan hanggang Sabado na yan ng umaga po. Ha? Hanggang Sabado ng umaga. Inaasahan na natin mga Sabado daw ng gabi ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So baka mga gabi pa lamang ng Sabado umexit ito ng Philippine Area of Responsibility. Base sa latest forecast na ito ha. Yan, kaka-update lamang, lumabas na yung data feed. Yan, so in-expect natin 8 o'clock ng gabi ng Sabado, expected na sa labas na raw yan ng Philippine Area of Responsibility. Ayon yan sa data feed forecast ni Pag-asa. Yan. Yan po yung magiging trend ha. I-update natin yan sa ating Facebook page para makita ng mga kababayan natin na walang kakayang makapanood sa YouTube po. Yun. Yan, yan po yung initial forecast ngayong araw. So, magbabago pa po yung trajectory niyan anytime ha, dahil lalabas pa po yung mga combinated forecast tracks natin. Sa ngayon, wala pa pong lumalabas. Maging sa Joint Typhoon Weather Centers, wala pang latest tayong output dito. So, nangunguna pa lamang si Pag-asa ang mayroon silang forecast track ng kanilang tropical cyclone trajectory o yung magiging galaw ng bagyo na si Krising. Yan. Yan, malinaw po yan mga po. Kompleto po tayo na ginagamit ng mga iba't ibang mga weather agencies. At least na kompleto natin. Kasi yun talaga ang noong ko papangarap na magkaroon tayo ng sabay-sabay na ginagamit ng monitoring ng mga iba't ibang weather agencies. Gaya ni Pag-asa, Joint Typhoon Weather Centers at Japan Meteorological Agency. Sa isang webpage at magkakaroon tayo ng comparison. Biniblend natin siya gamit ang ating combined monitoring, yung combined tropical cyclone combination. Pag pinag-combine natin silang tatlo, at least mas malalaman natin ang mas malapit na accuracy kung ano ang magiging posibilidad na magiging trajectory ng bagyo. Ayan o. So at least kitang-kita naman natin. Yan po yung pinaka-initial track. So mag-update tayo time to time sa magiging galaw ng forecast na ito. Samantala sa Ulat Lindol, so far meron tayong another magnitude 4 na naman naganap kaninang 9:05 AM siguro ito, bandang 9:05 AM. Since minor ito or moderate earthquakes, malamang lumabas yan sa data feed ni PHIVOX. Ayan na nga po, magnitude 4.6 po ito. Eksakto 9:03 AM dyan sa southwest ng Burgos, Ilocos Norte. Magnitude 4.6 po ito na may mababaw lamang na epicentral depth of 10 km depth. Malamang aftershocks niyan after magkaroon ng magnitude 5.5 kahapon diyan sa Pasukuin, Ilocos Norte. Yan. Malamang nagkaroon ng mga sunod-sunod na aftershocks. So sa mga nasa Ilocos Norte, especially sa paligid ng Burgos, Pasukuin at Banggi, ay medyo alisto po tayo diyan ng mga Ilocano natin diyan.
ay mag-iingat po dahil may mga sumusunod-sunod na mga aftershocks o mga kasunod na mga paglindol dyan after ng isang magnitude 5.5 kahapon. Yan. After nyan, wala naman tayo na-detect na medyo kasunod na malakas-lakas ng pagpangyanig, pero marami rin ang mga minor earthquakes natin. Yan. Medyo noisy tayo ngayon. Expected, magiging noisy pa rin yan dahil may presensya na po tayo ni Krising. So, medyo annoyed na naman natin makikita aking seismograph. Pero, malalaman pa rin natin yan dahil na rin sa mga progress ng mga ibang minor earthquakes kapag nagkaroon ng silent filtration aking seismograph. Mula sa ating historical earthquake naman o earthquake data para sa total earthquakes natin ngayong araw. Tingnan natin ang month of July. Yan. Ang total earthquakes na po natin is nasa mali ng pindot. Total of 507 earthquakes. Total earthquakes po yan. 487 is magnitude 2.0 pataas. 18 sa magnitude 4.0 at dalawa ang ating magnitude 5.0. So nakakalahati na po tayo ngayong buwan na above 500 na po ang ating total earthquakes. So mapapansin natin halos naglalaro sa 900 to 1,000 ang total earthquakes natin kada buwan. Yan. Depende na lamang kung mas dumami po ang mga pag-inig. Pero madalas mapapansin ko po mga hanggang 1,000 ang nagiging total earthquakes natin o mahigit sa 1,000 total earthquakes buwan-buwan. Pero sa ngayon medyo kokonti pa at nangangalahati pa lang tayo at dadalawa ang ating magnitude 5.0, isa sa norte at isa sa south. So medyo maging alisto pa rin tayo mga folks. At yung cluster ng mas maraming pag-inig ay dito pa rin yan sa katimugang bahagi ng Southeastern Visayas at Mindanao. So medyo ingat pa rin po tayo. At yung ating year historical, again, sa gustong malaman, makikita pa rin natin yung pinaka-latest progress. Ayun, 9,303 na po yung total earthquakes. Nung nakarang, mga nasa 9,100 lamang yan. So, as time goes by na nag-update yung ating daily earthquakes, automatic na a-apply na yan sa ating annual earthquake frequency. So, yun po ang kagandahan yan. Sa mga seismologists natin na gustong malaman yung pinaka-annual earthquake intensity natin. Makikita niyo rin po niyan dito. Between magnitude 1 na yan, pataas. Yan. Sa gustong malaman yung pinaka-annual total earthquake recordings natin. Yan. Ma-filter nyo yan, ma-separate nyo yan base dito. So, yun lang po ang pinaka-latest natin ngayong araw sa Ulat Lindol. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, July 16, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, July 16, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lang namang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye gusto nyo malaman, lalo na sa lagay ngayon ni Bagyong Krising. Yan, aktibo na siya. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang mga detalye mula sa reading mismo na aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies.
Maraming salamat po mga folks. At mag-iingat po ang lahat, lalo na dyan sa may bandang Eastern Visayas at Southeastern Luzon ha. At magandang araw po sa ating lahat.